Pinataw kay Curly Discaya matapos mahuling nagsisinungaling. Viral. Curly, ganito pala kasinungaling. Isang mainit na eksena na naman ang muling naganap sa Senado. Matapos sumarap sa pagdinig ang kontrobersyal na kontraktor na si Curly Discaya. Nakamakailan ay naging laman ng mga balita dahil sa sunod-sunod issue kinakaharap nila ng kanyang misis na si Sara. Si Discaya, kilalang personalidad sa sektor ng mga kontratista, ay nasangkot na sa iba't ibang alegasyon kaugnay ng mga anomalyang flood control project sa bansa. Matatandaan na kamakailan lamang, kinumpirma ng Philippine Contractors Accreditation Board ang pagbawi ng lisensyang nasyam ng kumpanyang konektado sa mag-asawang Discaya. Sa gitna ng lumalalim ng investigasyon, siya at ang kanyang pamilya ay patuloy na binabantayan ng publiko at mismo mga senador dahil sa mga kontrobersyang lumalabas laban sa kanila. Hindi rin nakatulong na ilang lokal na opisyal, kabilang si Pasig City Mayor Vico Soto, ay dati na nagpayag ng babala hinggil sa umano'y kayang magsinungaling na mag-asawa na hindi pumipikit ang mata. Ayon sa alkalde, hindi ka panipaniwala ang dating payag ng mga Discaya na 2 to 3% lang umano ang kanilang nakukuha mula sa bilyong-bilyong proyekto ng DPWH, gayong umaabot sa 11 digits sa kanilang yaman. Kaya naman, nang ipagpatuloy ngayong araw September 18 ang pagdinig ng Senate Blue Ribbon Committee, inaasahan na marami na masusing hihimayin ang bawat sagot ni Curly. Ngunit di tulad ng mga nakaraang paghaharap, mag-isa siyang dumating. Wala ang kanyang misis na si Sara, na dati ay kasama niya sa mga nakaraang hearing. Ayon kay Discaya, hindi nakadalaw si Sara dahil sa umano'y valid reason, na may kinalaman sa kalusugan nito, gaya ng meron daw itong heart condition. Ngunit dito nagsimula ang tensyon. Dahil ang basahin ni Senator Pampilo Lacson ang liham ni Sara, ibang dahilan ang nakasaad. Kung saan sinabi ni Sara na kaya siya hindi makakadalo sa hearing dahil may nakischedule lang siyang meeting sa kanyang empleyado upang talakayin ang mga problema ng kanilang negosyo. At hindi raw pwede i-postpone ito dahil mula pa raw sa malalayong lugar ang kanyang mga empleyado. Dahil dito, iginit ni Senator Kiko Pangilinan na malinaw na nagsisinungaling si Discaya sa kanila. Sinundan pa ito na marimpunan ni Senator Erwin Tulfo na binabastos umano ni Curly ang Senado. Aniya, binabastos mo kami, wag mo kaming lokohin, iba sinasabi mismo ng mismo. Di ba kayo nag-usap? Dagdag pa ni Tulfo, may kapangyarihan ng panel na sitahin ang patawal si Discaya ng contempt kung patuloy ito magbibigay ng maling pahayag. Sinubukan pa ni Discaya na magpaliwanag. Aniya, hindi niya intensyong magsinungaling. Idinahilan niya na may diabetes, hypertension at iba pang iniindang sakit ang kanyang misis. Nakasalukuyang umiinom ng maintenance medicine. Ngunit pumalag dito si Senator Risa Hontiveros na iginit na magkaiba ang heart condition sa mga nabanggit ni Curly na kondisyon ni Sara. Kinwestiyon din ni Senator Rapi Tulfo ang pagiging inconsistent ni Curly at tila hindi raw kapanipaniwala na hindi nito alam ang mga karamdaman ng kanyang misis. Kaya sa huli, matapos ang mga palitan, pinayuhan ni Lacson si Discaya na magpaliwanag muna bago magdesisyon ng komite. Ngunit sa huli, dahil sa sunod-sunod na maling pahayag at magkaibang version ng dahilan, inaprobahan ng Blue Ribbon Committee ang motion na patawan ng contempt si Curly. Ang desisyong ito ay agad na umani ng malawakang atensyon at nag-viral online, kung saan maraming netizen ang nagsabing dapat ay matagal nang kinontempt si Curly, dahil halata namang ito master liar o pathological liar.